salita. So, matatagpuan po ito sa Psalms chapter 66, verses 1 to 4. Psalm 66, verse 1, make a joyful shout to God, all the earth, sing the honor of His name, and make His praise glorious. Say to God, how awesome are your works through the greatness of your power. Your enemies shall submit themselves to you. All the earth shall worship you and sing praises to you. They shall sing praises to your name. Purihin po ang kanyang mga salita. Ngayon po ay darako tayo sa ating opening song na pangungunahan po ng music team at susundan po ni Sister Rachel De Luna para po sa opening prayer. Yes, Lord. Hallelujah. Damin po natin ang presensya ng Panginoon. Ngalan mo'y tataas, O Diyos, ika'y tataas, O Diyos, sapagkat ika'y dakila at tapat. Ang ngalan mo'y tataas, O Diyos, ika'y tataas, O Diyos, sapagkat ika'y dakila at tapat. Ang ngalan mo'y tataas, O Diyos, ika'y tataas, O Diyos, sapagkat ika'y dakila at tapat. O Diyos, ika'y karapat-dapat, pag-alayan ng pagsamba, pagmamahal at pagdakila, alay sa'yo, aking Ama. O Diyos, ika'y karapat-dapat, pag-alayan ng pagsamba, panging dalangin ay ikaw ay sambahin. Tanging dalangin, tanging dalangin ay ikaw ay sambahin. Tanging dalangin ay ikaw ay sambahin. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, itinataas at dinatakila po namin ang iyong pangalan sa umagang ito. Ipinagpapasalamat po namin ang kaligtasan na ibinigay niyo sa bawat isa upang makarating at sumamba sa inyo, Panginoon. Panginoon, humihingi po kami ng kapatawaran sa mga bagay na nagawa naming hindi kalugod-lugod sa inyong harapan.
mga bagay na hayag at hindi hayag, at mga bagay na sinasadya at hindi po namin sinasadyang gawin. Panginoon, inilalapit din po namin sa inyo ang mga taong gagamitin niyo po sa umagang ito bilang upang maging instrumento na tumayo sa harapan upang ipakita ang kabutihan mo. Idinadalangin din po namin, Lord God, yung mga tao at yung mga kapatiran namin na wala dito ngayong araw. May mga personal, Panginoon, na problema, mga tao, Panginoon, na nakaratay sa banig ng karamdaman, Lord God. Kayo po ang siyang magbigay, Panginoon, ng kaaliwan sa kanilang mga puso at kagalingan, Panginoon, nang sa gayon, Lord God, ay makasama namin silang sumamba, Panginoon. Ipinagpapasalamat po namin, Panginoon, ang mga blessings na ibinigay niyo, Panginoon, sa buong linggong ito, sa kalakasan, Panginoon, at sa kagaligayahan, Panginoon, na natatamo namin na sa iyo at sa iyo lamang, Lord God. Tinataas din po namin, Panginoon, yung pagmamahal na patuloy naming nararanasan sa iyo. Yung mga pagmamahal na walang katulad, Panginoon, at walang kapantay. Pagmamahal na sa iyo lamang namin makukuha, Panginoon, at kayo lamang po, Panginoon, yung nagbibigay. Lord God, dalangin po namin na kayo po ang siyang manguna sa gawaing ito, Lord God. Kayo po ang maging sentro, Panginoon, at katagpuin mo po, Panginoon, kami, Panginoon, sa umagang ito. Dinataas po namin, Panginoon, ang pangalan mo, dinadakila po namin, Panginoon, at we are claiming, Panginoon, victory, Panginoon, sa gawain mo. Ang lahat po ng ito, Panginoon, ay isinasamo, Panginoon, namin sa iyo sa matamis mong pangalan. Amen. Yan. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Amen. Handa na po ba tayo bumabad sa presensya ng ating Panginoon? Amen. Amen. Yan. Magkamustahan po tayo. Habang kumakanta po tayo, sabihin po natin sa ating katabi, ikaw, ako ay mahal ni Kristo. Amen. Mahal ni Kristo. Ikaw, ako, mahal niya tayo, kaya't tayo'y naririto. Nais niyang malaman mo na ikaw, ako, mahal ni Kristo. Sa pag-abot mo ng kamay, ngiti niya ay natatanaw, nadarama niya ang tunay na ikaw, ako ay mahal niya. Ikaw, ako. Ikaw, ako, mahal niya tayo, kaya't tayo'y naririto. Nais niyang malaman mo na ikaw, ako, mahal ni Kristo. Sa pag-abot mo ng kamay, ngiti mo ay natatanaw, nadarama mo ang tunay na ikaw, ako ay mahal niya. Sa pag-abot ng kamay, sa pag-abot mo ng kamay, ngiti mo ay natatanaw, nadarama mo ang tunay na ikaw, ako ay mahal niya. Na ikaw, ako ay mahal niya. Na ikaw, ako ay mahal niya. Amen. Tunay nga pong mahal tayo ng ating Panginoon. Nais ko lang pong i-share yung Philippians 4 verse 13. Sabi po dito, I can do everything through Him who gives me strength. Yan, sa Tagalog po, ang lahat ng ito yung magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Amen po ba? Amen! Amen. Kaya kung ano man po yung ating sitwasyon ngayon, lumapit lang po tayo sa ating Panginoon at siya'y nakaagapay sa atin, hindi niya po tayo pababayaan. Dahil sa kanyang biyaya, ay punong-puno tayo. Amen? Amen! Yan, amen. Sama-sama po tayong magpuri sa ating Panginoon. Ibigay po natin ang the best sa papuri sa Kanya. Hallelujah!
Ang lahat nito'y biyaya ko sa amin. Ako'y namumuhay na higit pa sa mga mapagtagumpay. Dahil sa'yo, Jesus, kaya naman ang puso ko'y nagpupuri, nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong kahabagan. Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nagkapagpupuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakapit. Ang lahat nito'y biyaya mo sa akin. Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakapagpupuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakapit. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Hallelujah! Palakpak natin sa Panginoon. Palakpak natin ating mga kami sa Panginoon. Sasayaw sa tuwa at pasasalamat, tatalon sa galak, mapupurihan ka. Sasayaw sa tuwa at pasasalamat, tatalon sa galak at papupurihan ka. Sasayaw sa tuwa at pasasalamat, tatalon sa galak, papupurihan ka. Papupurihan ka. Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nagkapagpupuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakapit. Ang lahat nito'y biyaya mo sa akin. Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakapagpupuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakapit. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Ang lahat nito'y biyaya mo sa akin. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Amen. Yes, Lord. Hallelujah. Muli nga napakasarap magpuri sa ating Panginoon. Patuloy po natin siyang purihin. Taas po natin ang ating mga kamay. Damin po natin ang ang kanyang presensya. Piling mo ay aking hanap-hanap sa gitna ng bawat takot at paghihirap.
puso at damdamin, ika'y mananatili. Walang hanggan ang alay mong pag-ibig. Tagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo'y iaalay. Panginoon, ikaw ang kaagapay. Kabutihan mo sa't hindi nagkukulang. Panginoon, ikaw lang ang kailangan. Magpakailanman sa'yo ako'y mananahan. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili. Walang hanggan ang alay mo pag-ibig. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko sa'yo iaalay. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan, ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Hangad ko ikaw, hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan, ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo natagpuan. Ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko sa'yo hangad ko lang
luwalhatiin ang pangalan mo, luwalhatiin. Luwalhatiin ang pangalan mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord. We glorify your name, Lord Jesus, O God. Ikaw lamang pong aming itataas, Panginoon, ilaluwalhati, Panginoon. Dahil sa ikaw lamang po ang aming tagapagligtas, Lord. Ikaw lang po, Ama, wala nang iba, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Inaalay po namin ang aming mga papurit para salamat sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Ano man pong maging sitwasyon namin, alam po namin na ikaw ay nandyan, hindi mo kami pababayaan, Panginoon. Tanging ikaw lamang po ang aming papupurihan, ang aming pasalamatan, Panginoon. Wala nang iba kundi ikaw lang, Ama. Maraming salamat po sa tangi pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon sa napakagandang awitin na hinanda na ating music team. Yan. Good morning po sa bawat isa. Yan. Ayan. Tayo po ngayon ay darako sa pagpapasalamat sa ating Panginoon. Meron po ba gustong magpasalamat ngayong umaga? Ayan, pangunahan ko na po. Ayan, so praise God sa natapos po nating unang-una sa lahat, yung ating anniversary last week. Ayun din pong aking kaarawan. So praise God po sa panibagong taon at buhay na pinagkaloob niya po sa bawat isa, maging sa akin din po. Gusto ko lang po magpasalamat sa Panginoon kasi tunay nga po na yung pag-ibig niya is talagang nakakapagpabago po. Almost more than 5 months po kaming magkaaway nung kapatid kong babae na dahil sa isang conflict. Tapos kahapon, nagkakwento si Papa kay Jerome na lagi daw siyang magsisimba para magkabati kami. Sabi ko, hindi ako iiyak kasi sobrang babaw lang naman nun. Pero sobrang hirap pala na ganun kabigat yung burden na dinadala, hindi lang namin magkapatid, kundi nung mga kasama namin sa bahay. Ipinagpe-pray ko din na kahit naman hindi kami masyadong okay nung kapatid ko, okay naman kami sa bahay, nag-interact naman kami. Pero sa loob ng halos 8 buwan, hindi kami masyadong nagpapansinan. Tapos kahapon, birthday niya. Sabi ko, okay lang kahit gampanan ko na lang yung pagiging ate ko. Na ipaghanda siya, i-decorate yung mga bagay na dapat makakapagpasaya sa kanya, ganon. Tapos binilan ko siya ng gift. Sabi ko, hindi ako iiyak. Sabi ko lang sa kanya, happy birthday, wag nang matigas yung ulo mo, ganon. Tapos, hindi ko alam na nakatingin na pala sa amin si Papa that time. Tapos sinasabi niya, sinasabi niya kay Jerome, alam mo ba, na tuwing nagsisimba ako, pinapanalangin ko na sana magbati na yung magkapatid. Kasi mahirap na ganun, nakikita mo yung mga anak mo na nag-aaway, ganun. Pero praise God, kasi sa process pala ng pag-attend ko sa church, paglapit ko sa kanya, hindi pala nasayang yung mga buwan na yon. Kasi ngayon, magkabati na kami. Sobrang simple lang niya, pero ang sarap pakinggan, lalong-lalo na sa awit na tunay na nakakapagpabago yung pag-ibig ng Diyos. At doon ako naniniwala at patuloy na nagtitiwala na kahit anong conflict, kahit anong problema, mabigat man o magaan, upon the process, upon praying, upon sa pagtitiwala natin sa Panginoon ay mararesolve yun. So, sa Diyos ang lahat ng papurit, pasasalamat po. Yun lang po. Tunay nga po na isang mabuting bagay ang magpasalamat sa Diyos. Amen po. Kasi po naalala ko pagka si Pastor Bert yung mood ng mga nagpapasalamat na tao parang nangingimi kayo. Yun ang laging binabanggit niya. Tatayo siya dito, sasabihin niya. At laging papaalala sa bawat isa na sa kahit anong panahon, sa kahit anong pangyayari, isang mabuting bagay magpasalamat sa Diyos. Sa kabila ng pagsubok, sa kabila ng lahat na nararanasan natin,
isang mabuting bagay. Kasi ito rin yung paalala ng Pablo sa atin. Sa lahat ng pagkakataon, magbigay tayong pasasalamat sa Diyos, thanksgiving. Even our prayers, even our anxieties, or lahat ng ating inaalala, ipagpasa Diyos natin lahat. Kaya maganda po yung mga binanggit po ni Rachel kanina, na kapatid na Rachel, na yung about sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Kasi minsan, nakakalimutan natin na ang Diyos ay nakikita niya tayo talaga sa lahat ng pagkakataon. Sa totoo lang. Katulad nung binanggit namin kanina sa service, ano po yun? Pre-service prayer po namin kanina, yung mga tinapik po, na akala natin delayed o hindi tayo dinudungo ng Diyos, pero ang Diyos, lagi niya tayong inaalala, lagi niya tayong tinitignan. Kaya sa mga panalangin na sagot po, tayo ay lagi magpasalamat sa Diyos, tayo magpuro sa Kanya. At ako man din po ay nagpapasalamat sa Diyos dahil kung akala nyo na ang mga kami mga naglilingkod din sa Diyos, tayong mga naglilingkod sa Diyos ay parang wala tayong inaalala, para bang okay lang tayo, kailangan mo kang matatag, ay kung minsan ay dumaraan din naman tayo sa mga alalahanin ng buhay. Kaya maraming salamat sa Panginoon dahil for weeks na, 2 weeks yata o 1 week na dumaan na parang ang tahimik ng buhay. Para sa akin, pero gusto lang, minsan yung katahimikan ng buhay, parang yun yung magulo. Yung hindi ako, akala mo payapa pero nagtatanong ako sa Diyos, ano bang kailangan ko gawin, ano kailangan kong galaw sa susunod na, lalo't nawala ang kabisihan, minsan ganun eh. Ewan ko po sa inyo kung ako lang yun, pero kung minsan, mas okay na busy na ako kaysa sa hindi ako busy. Kasi pag hindi ako busy, parang naliligaw ako, nalilito. Panginoon, ano ba tong katahimikan na to? Parang nag-aalala ko. Maraming bagay na inaalala. Pero salamat sa Panginoon dahil sa totoo lang po, yung mismong inaalala natin kung minsan, yung mga kasama po natin sa loob ng tahanan, sila mismo yung nagpapaalala sa atin mga dapat natin gawin. Kaya pasalamat po ako sa buhay ng aking may bahay, sa aking asawa na siya po yung, pagka may mga times na minsan kailangan niyo i-push, kailangan niya itulak, o gawin mo to, gawin mo yan, ito, gawin mo to. Para sabi ko, Panginoon, salamat po dahil ang dinutugon niyo kagad yung panalangin ko na kapag ako'y nag-aalala na dapat na mawala naman talagang dapat ipag-alala, pinapaalala niyo sa akin, nire-remind niyo ako na andiyan kayong Diyos na siyang umaalala sa amin. Kaya nawa po, isa pa pong pinagpapasalamat ko at pinagpapasalamat na kabuuan ng panambahang ito, katulad ng binanggit ko last week din, lahat po ng mga nagvo-volunteers po, kayo po ay well appreciated sa lahat po ng inyong mga ginagawa para sa gawain ng Panginoon. Kaya maraming salamat po sa buhay ninyo at nakikiisa po kayo sa lahat ng pagkakataon. At katulad nga po ng binabanggit ng bawat isa sa atin, kahit na anumang pagsubok, kahit anumang kalagay ng buhay natin, maging manatili po sa atin yung pag-ibig natin sa isa't isa. Kasi hindi po natin alam kung gano'ng makapangyarihan yung ganong mga bagay po. At alam po natin sa ating buhay na simpleng kumusta, simpleng pagbati po sa kanila, yung simpleng pakikipagkwentuhan, gumagaan ng pakaramdam ng bawat isa. Ito po ang dahilan kung bakit tayo nagtitipon, nagtatakbo every week para magpalakasan, mag-encourage sa isa't isa. At ang ating mga panalangin na natutugon, lagi natin ipagpasalamat sa Panginoon. Kasi the more na nagpapasalamat tayo, the more na nakikilala natin ang Diyos, the more na nakikita natin na mas marami tayong dapat ipagpasalamat sa Kanya. Kaya sa Diyos po ang papuri, sa Kanya ang pasasalamat. Ayan. Maraming salamat at sa Diyos po ang kapurihan. Tayo pong lahat ay tumayo na. Magpapasalamat. Yan. Kung wala na po, tayo pong lahat ay tumayo para po sa pastoral prayer na pangunahan po ni Pastor John Peñaranda. Inaanyayahan ko po yung mga bata. Dito lang po kayo sa bandang gitna. Dito lang muna kayo bandang gitna. At ang bawat isa po ay makiisa sa ating paglapit sa Panginoon. Isang mabuting bagay po talaga ang magpuri, magpasalamat sa Panginoon sapagkat diyan tayo tinawag ng Panginoon para siya ay papurihan, pasalamatan sa lahat ng bagay na ginagawa niya sa ating mga buhay. Ito man ay mabigat, magaan, malungkot, masaya, siya pa rin ang may kalooban nito at dapat lamang na tayo ay magpasalamat sa lahat ng yan. Kaya mga bata, please lang po tayo po ay yumuko bilang tanda ng ating pagpapakumbaba sa Panginoon at ipikit natin ang ating mata para wala tayong makitang sagabal sa ating paglapit sa ating Panginoon. Hallelujah. Oh Jesus. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito na ipong niloob na kami na mga anak mo pinili
tinawag para maglingkod sa inyo, ay narito po kami. Nagpapasalamat na kung saan ang bawat isa sa amin ay nagtrabaho ng 6 na araw at sa 7th araw na ito, O Diyos, na iyong itinangi, kami ay sasamba sa inyo sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat yan ang ipinag-uutos mo sa amin upang ikay aming mabigyan ng karangalan. Salamat po, O Diyos, sa buhay ng bawat isa naririto na iyong ginagamit upang ikay mabigyan ng kapurihan at kalulhatian sa aming mga buhay nito. Salamat din po sa presensya ng mga naririto. Amin pong itinataas sa inyo ang mga kapatirang ito na ipundinako na patuloy mo po silang pagpalain, laging ingatan sa bawat sandali ng kanilang nabuhay at pagpapalain na anuman ang kanilang ginagawa, iniisip at sinasalita ay maging pagpapala para sa inyo. Tinataas din po namin sa inyo ang mga kasamahan, sila Pastor Bert at ang kanyang kasama, na ngayon po ay hindi namin kapiling sapagkat sila po ay naanyayahan sa isang gawain doon sa malayong lugar kung saan, Panginoon, pansamantala kaming hindi magkikita sa araw na ito dahil yun po ang kalooban mo na sila po ay magdaraos din ng pagtitipon doon sa lugar na kanilang pinuntahan. Ang pag-iingat at ang presensya ng Santong Espiritu ay maranasan nila sa kanilang gagampan ng tungkulin o gawain doon sa lugar na kanilang pinuntahan. Salamat po, Diyos, sapagkat hinatid po ninyo sila roon ng payapa at ligtas at inaasahan din namin, O Diyos, na sa pagbalik nila dito sa Metro Manila ay sasamahan mo sila at iingatan din. Salamat po ng marami sa gagawin mo sa aming mga kapatirang ito. Gayon din, Ama, nagpapasalamat kami sa mga batang ito na ipong dinako sa iglesyang ito na kung saan sila po yung mga batang susunod sa henerasyon upang sumunod sa banal na sa yapak ng iyong mga lingkod na may edad na. Salamat po sa kanilang buhay. Dalangin namin na sila yung laging ingatan, bigyan ng malakas, malusog ng pangatawan. Gayon din yung bigyan ng karunungan, mga katalinuhan sa kanilang pag-aaral. Na sa ganun lahat ng kanilang gagawin, ito na nga pong makapagbigay sa inyo ng kapurihan at kalwalhatian. Ilayo mo po sila sa lahat ng uri ng sakit, mga karamdamang umiiral sa panahong ito. At pagpalain mo rin po ang kanilang mga magulang, bigyan sila ng malakas, malusog na pangatawan, maging ilaw, tanlaw, at maging haligi sila ng mga tahanan nila upang maging matatag at higit sa lahat, maghahari ang pag-ibig at kapayapaan sa kanilang tahanan upang sa ganon, sa kanilang pamumuhay bilang pamilya ng Diyos ay makita ng mundong ito na tunay nga po ng pamilyang nagkakaisa sa pananampalataya. Ito na nga pong makakakitaan na ang Panginoon ay talaga nasa kanila. Kaya salamat po ng marami sa mga kabataan ito na pong dinako, sila po ay patuloy niyong gamitin sa mga ministry na pinagkatiwalam sa kanila, sa pagsayaw, sa pag-awit, at gayon din, Panginoon, sa kanilang mga activities na ginagampanan sa pamamagitan ng pagtuturo ng kanilang mga Sunday School teacher ay tunay nga po na tumimo sa puso't isip nila ang mabubuting bagay, mabubuting pag-ugali, na sa ganun ay tunay nga po na ikaw lamang ang makita at maitaas sa buhay ng mga batang ito. Kaya purihin ka, Ama, sa buhay ng mga batang ito. Patuloy ka pong kagawa, kikilos sa buhay nila. Dalangin din po namin, Panginoon, ang iyong magiging mensahera ng iyong mga salita sa katauhan po ng aming kapatid na Beron. Pagkaluban niyo po siya ng ibayong mga karunungan, katalinuhan, kahusayan na maibahagi sa amin ang iyong banal na kalooban, na sa ganon makapamuhay kami ayon dito at higit sa lahat kaya aming mabigyan ng karangalan sa buhay na ito habang kami naglilingkod at naglalakbay sa mundong ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang nais sa aming mabigyan ng kapurihan sa pamagitan ng salita mo na aming mapapakinggan, na ito'y titimo sa aming puso, sa aming isipan, na kami ay makapamuhay ayon sa iyong banal na kalooban. Kami ay magkaroon kami ng pagtitiyaga, kaaliwan, at higit sa lahat, magkaroon kami
ang pagsusumigasig na pag-aralan ang iyong mga salita, na sa ganon, lalo pa kaming mapalapit, maging matatag ang aming pananampalataya sa inyo, at higit sa lahat, ikay aming laging makapiling habang kami nag-aaral ng mga salita. Kami ay matututo na kung paano kami mabubuhay na kasama ka at ikaw ang siyang aming Diyos na nagkakaloob ng lahat ng aming pangangailangan. Salamat po ng marami sa iyong gagawin sa buhay ng bawat isa. Itinatas din po namin ang bawat ministry ng iglesyang ito, Panginoon, sa pangunguna ng mga leader na inyo pong itinalaga. Patuloy niyo po silang bigyan ng mga karunungan, mga katalinuhan na magagamit upang pangunahan ang bawat ministry na ipinagkatiwala mo sa kanila. Inaasahan din namin, Panginoon, na ang vision ng iglesyang ito na iyo pong ipinakita sa aming tagapanguna kay Pastor Bert, inaasahan po namin sa takdang panahon, ito ay magaganap o mangyayari sa iglesyang ito sapagkat ito po yung kalooban mo. Kaya nga po, Diyos, turuan po ninyo kami at tulungan na maging matyaga, masigasig sa paglilingkod sa inyo, at gayon din, Panginoon, manatili kami o magkaisa kami sa pagmamahalan bilang mga magkakapatid sa Panginoon upang magsilbing ilaw at asin na lugar na ito na kung saan dito nakatayo ang iglesyang iyong itinatag upang ikay aming sambahin at paglingkuran. Salamat po, Diyos, sa buhay ng bawat isa na narito. Dalangin din po namin, Panginoon, ang mga kapatiran namin na hindi po namin kasama, sila po nasa ibayong dagat, doon sila iyong idinako upang doon maghanap buhay para sa kanilang kaunlad. Dalangin namin ang iyong proteksyon, ang gabay ng Banal na Espiritu Santo. Gayon din, Panginoon, ang magandang kalusugan, ipagkaloob po sa kanila. At lahat na may karamdaman, pagalingin niyo po sa pamagitan ng kapangyarihan na kung saan lahat po ng may mga karamdaman na aming mga kapatiran na hindi namin kasama sa iglesyang ito at nandun po sa ibang bansa, Panginoon. Ipuin niyo po sila mula ulo hanggang talampakan at iyo pong padaluhin ang kapangyarihan mo na makapagpapagaling sa lahat ng sakit at karamdaman ng aming kapatid. Gayon din po, Panginoon, special mission po sa aming kapatid. Si kapatid na Imelda, na kung saan po siya naranas ng karamdaman, o Diyos. Ipuin niyo po siya mula ulo hanggang paa at iyo po siyang bigyan ng kagalingan na kung saan, Panginoon, muli namin siya makapiling, makasama sa paglilingkod sa inyo. Salamat po ng marami, patuloy na ibuhos po niyong mga pagpapala sa kanilang buhay, sa kanilang mga anak, at tulungan na maibsan ang kabigatang kanilang nararanasan sa buhay nila. Salamat po, O Diyos, sa iyong pagkilos sa buhay ng aming mga kapatid na ito. Dalangin din po namin, Panginoon, ng aming bansa na napakagulo sa sobrang talino ng mga itinalaga namin na mga maglilingkod, mangunguna sa amin. Ngunit nakalulungkot, Panginoon, sa kabila ng sila napakatatalino, wala silang nabubuo na isang mabuting panukala para ang taong bayan ay makinabang, umunlad, kundi ang nangyayari sa kanila ay magpagalingan lamang. At kung sino ang magaling, siya ang tama. Kaya, Panginoon, bigyan niyo po sila ng ibayong karunungan, mga katalinuhan at takot sa inyo upang sa ganun ang kalooban niyo po, O Diyos, ang siyang mamayani, maghari sa kanila at hindi kanilang sarili lamang at sariling karunungan ang kanilang pairalin. Sapagkat tunay, O Diyos, na kung sa sarili lang nilang kaalaman, ang pairalin nila, tunay nga pong walang mangyayari sa kanilang pagiging marunong o matalino sa pamagitan ng aral na nagmumula sa mundong ito. Kaya, O Diyos, kahabagan niyo po ang aming bansa. Turuan po ninyo kami at tulungan sa mga susunod na halalan, O Diyos. Bigyan niyo kami ng talino na makapili ng manunungkulan sa aming bansa na tunay nga po na may pagmamahal sa inyo at gayon din sa aming mga kababayan. Salamat po ng marami sa iyong gagawin sa bansang ito na kung saan, Panginoon, kung kami lamang ay patuloy na magtitiwala sa inyo at aalisin namin ang pagiging mapagmataas sa mga nangunguna sa amin. Tunay nga po, nauunlad ang aming bansa sa pamagitan
namin mga Pilipino na nagkakaisa sa isang Diyos, isa makagagawa ng pinakamabuti para sa aming bansa. Kaya o Diyos, kami po'y tulungan mo, bigyan kami ng kalayaan na pumili ng tamang tao, tamang maglilingkod sa amin, na sa ganon kami, o Diyos, ay makaranas ng kapayapaan, kasaganaan, upang sa ganon ang bansang ito na pong makilala na isang bansang Kristiyano. Salamat po, Diyos, ang gagawin mo sa aming bansa. Umaasa rin kami, Panginoon, na ang bawat isa na mayroon pong pangarapin sa kanilang mga buhay, inaasahan namin, Panginoon, na sa pamagitan ng kanilang pananampalataya sa inyo at sa pagkilos nila ng wasto o tama, ay kanilang matatamasa o magtatamo nila ang mga kanilang hinaing ng kanilang mga puso. Kaya salamat po. Nalalaman namin, Panginoon, na sa pamagitan lamang ng pananalangin namin, aming maihahayag sa inyo ang saloobin ng aming mga puso at makakaasa kami ng katugunan nito ipagkakaloob mo ayon sa iyong kapanahunan. Kaya, O Diyos, maraming salamat po. Inaasahan namin na ang iyong katugunan sa panalangin ito, iyon na pong ibinuhos sa amin, sapagkat ito po'y aming hinihiling sa inyo ng may pananampalataya sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Manatili po tayong nakatayo para po sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Makibukas po kayo sa akin sa mga awit, chapter 77, verses 1 to 8. Awit 78. Mga awit 78, verses 1 to 8. At unang Korinto 13, verse 13. Ito po ang sinasabi. Awit, chapter 78, verse 1. Kaya ngayon ay makinig ka sa turo ko, mga anak. Inyong dinggit o linigin salita kong binibigkas. Itong aking sasabihin ay bagay na talinghaga. Nangyari pa noong una, kaya ito'y mahiwaga. Ito'y aming narinig na, kaya naman aming alam. Nagbuhat sa aming nuno na sa aming isinasaysay. Sa sarili naming anak, ito'y hindi ililihim. Ito'y aming isasaysay sa sunod na lahi namin. Mga gawang tinutukoy ay lubhang kahanga-hanga, na si Yahweh ang gumanap, mga gawa niyang dakila. Mayroon siyang pagkatotoo na kay Jacob itinatag. Mayroon siyang kautosang sa Israel iniatas. Ang utos sa ating nuno dapat nilang ipatupad. Ituturong lagi ito sa kanilang mga anak. Sa lahat ng lahi nila, ito'y dapat na iaral. At ang angkang susunod pa ay marapat na turuan. Sa ganito, masusunod nilang lagi yaong utos. Ang matatag na pag-asa ay ilalagak nila sa Diyos, at ang dakila niyang gaway hindi nila malilimot. Sa kanilang mga nuno, hindi dapat na pumaris, na matigas ang damdamin sa Diyos ay naghimagsik. Isang lahing di marunong magtiwala at magtiis. Ang pag-asa ay marupok at kulang ang pananalig. Buksan po natin sa unang Korinto, chapter 13, verse 13. Samantala, nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Purihin po ang kanyang mga salita, tayo po'y makakaupo na. At handa po natin ang ating puso, isip at ang ating mga tenga sa pakikinig ng kanyang salita na dadalhin po sa atin ni Sister Veron Melissa. Palakpakan po natin ang ating Panginoon sa buhay ni Sister Veron. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid ko sa Panginoon. Ayan. Okay, mga magaganda at mga gwapong lingkod ng mga Diyos. Ayan, no? Tayo ngayon ay nasa ika-4 na linggo na ng ating topic. At ang ating topic ay Legacy of Faith. Sa Tagalog po ay Pamana ng Pananampalataya. At ang ating theme sa umagang ito, ang mga pamanang walang hanggan na dapat mabatid ng mga anak ng Diyos at ang mga paksa na dapat ituro natin sa kanila. At ang title, kinuha ko rin po sa ating tema, Pananampalataya, Pamanang Walang Hanggan.
Ayan, no? Ano kaya ang pwede nating ipamana sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga anak? Ano ang mga bagay na iyon? At ang ating text, binasa na ng ating kapatid na si Sarah. Kaya tayo po ay muling manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, at lahat ng bagay sa mundong ito. Pinupuri ka namin, Panginoon, dinadakila ka namin, sinasamba ka namin sa espiritu at katotohanan. Tunay nga, Panginoon, na ikaw ang aming pag-asa, ang aming sandigan, ang lahat ay pinagkakatiwala namin sa iyo. Kaya naman po, Lord God, anuman ang aming nagawa, pagkakamali, Panginoon, nakapagsalita kami, nakapag-isip kami ng hindi naaayon sa iyong kalooban, patawarin mo po kami, Panginoon. Maraming salamat sa kapatawaran, Panginoon, na lagi mong handang ipadama sa amin. Maraming salamat sa lahat ng pagpapala, sa lahat ng kalakasan, pag-iingat na lagi mong ipinadarama sa amin. Lord God, ako po ay muling sumasamo sa iyo. Tulungan mo po ako, Panginoon, na tanging salita mo lamang ang mamumutawi sa aking mga labi upang ikaw ang maitaas, Panginoon. Itago mo ko sa iyong likuran upang ang marinig at makita ay ikaw lamang. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng ito. Pangunahan mo po kami ng iyong Santong Espiritu. Maraming salamat po, Lord God. Ito ay sinasamo namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Okay. So, doon po sa ating sa atin pong mga talata na binasa ng ating kapatid, ilang bagay lang naman po ang ating pag-uusapan. Una, ano yung mga 3 bagay na dapat ipamana natin sa ating mga anak? Yung pangalawa po, ang tema, paksa na ating ituturo sa ating mga anak. At yung iba pa ay iisa-isahin na lang po natin yan. Ayan. Hayaan yung magbigay muna tayo ng konting introduction sa ating pag-uusapan sa umagang ito. Alam ko na lahat tayo, maliban sa mga kabataan, ay mga magulang na, may mga anak. No, natural lamang sa mga magulang na tayo maghanap buhay, no, kumita ng pera para ipamana natin sa ating mga anak kung sakaling tayo ay mawawala na sa mundong ito. Sapagkat inahanda natin sila para sa isang buhay na masagana. No, natural lang 'yon sa mga magulang na tulad ko. Ngayon, ano kaya yung mga pamana na 'yan? Maaari sigurong mag-ipon ng pera, mag-ipon ng alahas, mag-ipon ng mga sasakyan, kung kaya, no, magandang bahay, mga lupa. Yan ay mga pamanang material. Yan ay pamana na temporal, nauubos, nawawala. Sabi nga dun sa binasa ko, ang mabuting magulang ay may ipinapamanang temporal o panandalian. Samantalang ang godly parents ay magbibigay sa anak ng pamana na lasting legacy o walang hanggang pamana habang buhay. No, bakit natin sinabing nawawala ang mga bagay na yan? Ang pera, gaano man yan kalaki, milyon man yan, ibigay mo sa anak mo, mauubos at mauubos yan. Hindi yan mananatili. Parang katulad lang namin yan na nagtatrabaho. 15, eto yung pera mo, hawak mo. Maya-maya, wala na po yan. Mag-aantay ka na naman ng susunod na sahod. At kung lupa naman po ang ating ipamamana sa ating mga anak, halimbawa, ang magulang may 2 ektaryang lupa. 5 ang anak. So paghahati-hatian yan ng 5 anak. Yung anak nila, mag-aasawa, mag-aanak, no, hahati-hatiin din yan. Hanggang sa ang magiging sukat na lang ng lupa mo ay kakapiranggot.
Di ba? At kung alahas naman po, hindi rin po yan nananatili sa atin. Yung mga ginto na yan, alahas, kung minsan nakay Cebuana yan. Di ba? At kung minsan naman tuluyan nang mawawala kasi iba na pala ang may-ari ng alahas na yan. So lahat ng bagay na yan ay temporal. No? Ano ngayon yung ipapamana natin sa ating mga magulang sa ating mga anak na hindi temporal? 'Di ba? Meron tayong dapat na ipamana sa kanila na mula pa sa bata nila ay ituturo na natin sa kanila. Ngayon, dumako po tayo doon sa 3 bagay na dapat ipamana. Ang unang 1 Corinthians chapter 13, verse 13. Ano po yung 3 ipapamana sa kanila? Una, pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Yan po yung 3 bagay, hindi po material, kundi espiritual na pamana sa ating mga anak. Na hanggang sa kanilang pagtanda, ay dadalhin po nila yan. At yan din ang ipapamana nila sa kanilang mga magiging anak. 3 po yan, pero kunin lang po natin yung pananampalataya. Ayan. Doon po tayo mag-focus sa pananampalataya. Ano ba ang nagagawa ng pananampalataya sa buhay natin? Alam ko naman na lahat tayo ay may pananampalataya sa Diyos. Kaya nga nandito tayong lahat Di ba? Dahil meron tayong pananampalataya at pag-asa at pag-ibig sa Diyos. Ayan. Ano nga ba ang nagagawa? Buksan niyo ang inyong Bible at makiisa kayo sa akin sa Marcos chapter 11, verse 23. Ganito po ang nakasaad. Tandaan ninyo ito, kung kayo'y nananampalataya sa Diyos at hindi kayo nag-aalinlangan, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, umalis ka riyan at tumalon ka sa dagat. At ito nga ay mangyayari. Sinasabi po dyan na kung tayo ay may pananampalataya, maging ang bundok ay kaya po nating patalunin sa dagat o kaya nating ilipat. Gusto nyo ba, halimbawa, ang Mount Mayon, bundok ng Mayon, ilipat natin dito sa Bulacan. Pwede po ba yon? Dahil sa pananampalataya natin? Ang Mount Apo, pwedeng ilipat sa Bicol. So paglipat-lipatin natin ang mga bundok, pwede po ba yon? Pwede ba? Pwede sa Panginoon. Pero, hindi po natin yan titingnan sa literal na paraan. Di ba? Hindi po natin yan, hindi naman sabihin natin yan ililipat natin ang bundok. Di ba? So, hindi po yun ganon kaliteral. Huwag po natin nakunin sa literal na paraan, kundi ito po ay isang talinhaga o tinatawag nating metaphor. Diba? Ang sinasabi dyan na bundok sa talatang yan, sa verse na yan, maaaring ito ay mga problema, balakid, mga imposible para sa tao, pero posible sa Diyos. Di po ba? Lahat ng mga balakid sa buhay natin, kung tayo ay may pananampalataya, ito ay mangyayari. Di ba? Lahat ng iyan mangyayari. Katulad sa ating buhay sa kasalukuyang panahon. Ano man yung pinagdadaanan natin, akala natin ay wala nang katapusang mga problema, walang katapusang pagsubok, lahat ng yan ay may kalutasan sa ating Panginoon sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Kaya naman, ang ating pananampalataya sa Diyos ay nakakagawa ng mga bagay na imposible, sapagkat walang imposible sa ating Panginoong Diyos. Ang sabi doon sa Marcos chapter 9 verse 23, kung
kung may magagawa ako, kasi doon sa taas pa noon, tinanong si Jesus, no? Kung may magagawa ako, ito yung sagot ng Panginoon, tanong ni Jesus, mangyayari ang lahat sa sinumang may pananampalataya. Di ba? Kung tayo ay may pananampalataya sa Diyos, mangyayari ang lahat ng bagay na imposible. Amen? Amen po ba? Okay. Pangalawa, ang pananampalataya ay nagbibigay ng kaluguran sa Diyos. Ang Diyos nalulugod sa atin kung tayo ay may pananampalataya. No? Kailangan ang Panginoon ang ma-please natin o mabigyan ng kaluwalhatian o kaluguran, hindi ang tao. Gumagawa tayo ng mga bagay na makapagbibigay ng kaluguran sa Diyos. At alam naman natin lahat na kapag ang Diyos ay natuwa sa atin, nalugod sa atin, pagpapala ang kasunod niyan. Kung minsan, ang mga anak natin, halimbawa, nag-aaral yung mga yan. May mga honor, may mga medalyang iuuwi sa atin, no? Mabait na bata, masunurin, no? Kung ang lahat ng ito at hindi naman siya nakikita sa loob ng pananambahan, hindi niya inuuna ang Diyos, tao lang ang nalulugod sa Kanya. Tao lang yung natutuwa sa Kanya. Sa palagay niyo ba, matutuwa ang Diyos kung ang Kanyang mga anak ay wala sa pananambahan? Sa palagay niyo, hindi, di ba? So, mas maigi matuwa ang tao at higit ang ating Panginoon. Di ba? Okay, halimbawa, kung titignan ninyo yung inyong mga katabi, ayan, no? Ang gaganda ng inyong mga katabi. Sa palagay ba ninyo, nalulugod ang Diyos sa kanila? Amen, di ba? Kasi inuna natin ang Panginoon ngayong araw na ito. Di ba? Yung mga anak natin, no? Halimbawa, si panganay mo, ano kaya? Nalulugod kaya sa kanyang Panginoon? Si pangalawa, nalulugod kaya o hindi? Di ba? So sa makatwid, sinasabi dito na kailangan ang ipiplease natin ay ang ating Diyos, hindi ang tao. Sa lahat ng ating gagawin. Kaya tingnan po natin sa Hebreo chapter 11 verse 6. Hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. So ang mga walang pananampalataya ay hindi kinalulugdan ng Diyos. Tanging may pananampalataya lamang sa Kanya ang Kanyang kalulugdan. Katulad din na naman ng tao yan eh. Halimbawa, hindi ka naniniwala sa Kanya, sa tao. So paano siya matutuwa sa'yo? Hindi ka naman pala naniniwala sa Kanya. Di ba? Ganon din yon sa ating Panginoon. No? Hindi ka kalulugdan ng Panginoon kung hindi ka nananampalataya sa Kanya. At ang lahat ng sumasampalataya at kinalulugdan ng Diyos ay Kanyang ginagantimpalaan. No? Etong mga kabataan natin, nakakatuwa kasi, andito sila. No, kitang-kita mo yung blessing ng Panginoon sa kanila. Kasi sila ay nanampalataya at inuuna ang Diyos. Kahit na hectic yung schedule, katulad din ng mga magulang natin, mga nanay, mga tatay, andito yung mga yan. Di ba? Ano man ang mangyari, marami rin mga problema at pagsubok, andito pa rin. Kaya naman, ang pagpapala ng Diyos ay umaapaw sa kanila. Amen po ba? Yan. Susunod, pangatlo,
Dahil sa ating pananampalataya ay naligtas tayo sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Katulad nga ng sinasabi natin, tayo ay naligtas hindi dahil sa sarili nating gawa, kundi sa pamamagitan ng habag o biyaya ng Diyos. Para ang sino man ay walang maipagmalaki. Hindi natin sasabihin na dahil sa talino ko, dahil sa aking mga gawang mabubuti, dahil sa tumutulong ako, ay maliligtas ka na. Hindi sa sarili nating gawa, kundi sa pamamagitan ng biyaya at habag ng Panginoong Diyos. At yan ay makikita natin sa Efeso chapter 2, verse 8 to 9. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang may pagmamalaki ang sinuman. Sa makatwid, tayo ay naligtas dahil sa biyaya ng Diyos, dahil tayo ay nanampalataya sa Diyos. Okay, so, pang-apat na pananampalataya na nagagawa sa atin, ang pananampalataya ay nagkakaloob ng panustos. Dahil tayo ay nananampalataya sa ating Panginoon, binibigay naman ng Diyos ang ating mga pangangailangan. Ang God's provision o yung pangangailangan natin sa araw-araw. Sapagkat tayo ay nagtiwala o meron tayong faith dahil may plano ang Panginoong Diyos sa atin. Ito nga ang tinatawag nating God's provision. Siya ang nagbibigay ng lahat ng pangangailangan natin. Diba? Wala naman sa atin na naghihirap. Meron bang naghihirap dito? Wala, di ba? Okay, ang lahat ay ipinagkakaloob ng Panginoon sa atin kasi tayo ay nananampalataya, inaasa natin ang ating buhay sa Kanya, sa ating Panginoong Diyos. So, ano-ano yung mga bagay na nagagawa ng pananampalataya? Una, yung sa Marcos chapter 11 verse 23 na kaya nating lutasin ang lahat ng balakid, no, tulad ng bundok na kaya nating iurong or patalunin sa dagat. No, yan ay literal lamang. At ang pangalawa, ang pananampalataya ay nagbibigay ng kaluguran sa Diyos. Pangatlo, dahil sa ating pananampalataya ay naligtas tayo sa pamamagitan ng biyaya at habag. At ang pang-apat ay ang God's provision. Lahat ng yan ay nagagawa dahil sa ating pananampalataya sa Diyos. Susunod na ating bibigyan ng pagbubulay-bulayin ay yung mga paksa na dapat nating ituturo sa ating mga anak. Kasi sabi natin, ang pananampalataya, pag-ibig at pag-asa ang siya nating ituturo sa ating mga anak. Kaya naman, ano-ano nga ba ang mga paksa na dapat nating ituro sa ating mga anak? Una, napaksain natin na ituturo natin ay ang Diyos. Ayan. Ay ang Diyos. Dali lang ha. Nawala na yung aking kopya. Hindi, andito lang yan. Ayan. Ituturo natin ay ang Diyos, no? Kikilalanin natin ang ating sinasamba. Kikilalanin din natin kung ang kaloob ng Espiritu Santo. Sa mga paksa natin, unang-una, ipakilala natin sa ating mga anak ang Diyos. Sino ba ang Diyos? Ano ang ginawa ng Diyos para sa atin? No? Ano yung mga bagay na ituturo natin? Una, ituro natin sa ating mga anak ang wastong pamumuhay ng Kristiyano. Ayan, no?
kilalanin natin ang Diyos, ituro ang pagiging mabuting ugali, tapat, at kagalang-galang. Di ba? Pagbabago sa buhay, pagtalikod sa kasalanan, at pagtanggap sa kapatawaran ng Diyos. Kapag itinuro natin yan, no, magiging ganap sila sa buhay natin. Ang pag-ibig sa Diyos at kapwa, at ang pinakamahalaga ay ang pag-ibig. Ayan. Meron akong isang nabasa mula kay John Piper. Ganito po yung sabi ni John Piper. Much of modern day teaching that is passed out as biblical teaching is primarily man-centered. However, the emphasis of true biblical teaching is on God. Sabi yan ni John Piper. Sa Tagalog po, ang obserbasyon ng marami sa mga turo ngayon ay man-centered. Bakit sinabing man-centered? Mamaya na po. Ito ay nakasentro sa tao sa halip na God-centered o nakasentro sa Diyos. Ay isang mahalagang punto ng pagkilala sa tunay na aral ng Biblia. Kapag sinabi po nating man-centered, ito po yung tungkol sa sarili lang. Sarili, ako si ganito, ganyan, no? Ano yung kaginhawaan na makukuha natin, no? Ano yung mga kailangan nating gawin, puro nakatutok sa sarili. Ang resulta, kapag man-centered, ang bida ay ang tao. Kasi yung kaalaman, di ba? Yung sarili niyang kaalaman. At ang Diyos ay tumutupad lamang sa mga kagustuhan ng tao. Pag God-centered teaching, ito yung ituturo natin yung kaluwalhatian ng Diyos, yung kasalanan at biyaya, pagsunod at pagbabago. No? Yan ang tinatawag nating God-centered. Ang resulta, kapag God-centered ang teaching natin, ang Diyos ang ating binibigyan ng kaluguran at sinasamba, at ang tao ay naglilingkod sa Diyos. Yan po ang tinatawag nating God-centered. Pangalawa, ano yung dapat nating ituro? Ang pangunahing batayan o source ng ating pagtuturo ay ang banal na kasulatan. Saan manggagaling ang ituturo natin sa ating mga anak? Kundi galing dito sa banal na kasulatan, sa Bible mismo. Hindi sa ibang aklat natin kukunin ang ituturo natin, kundi mismo dito sa Bible. Kasi nga, lahat ng kaalaman ay nandito na. Anong gusto nyong malaman? Sasagutin yan ng Bible. No? Noong ako'y nag-aaral pa, no? Hindi ko alam na pati pala yung science, yung math, at yung mga astrology na pinag-aaralan namin, lahat pala nandito. Lahat pala yan nandito kasi sa pagbabasa mo ng Bible, andito na rin ang science andito na rin ang math, andito rin ang history. Lahat nandito. Kaya iisa lang ang source natin sa pag-aaral, kundi ang Bible. Bakit? Sapagkat ang Biblia ay kinasihan ng Diyos at ginabayan ng banal na Espiritu upang magsilbing gabay, panuntunan sa pananampalataya at tagapagligtas ng tao. Wait lang Ayan, no? Dahil ang Biblia ay itinuturing na pangunahing salita ng Diyos. Yan, no? Marami lahat tayong mga lingkod ng Diyos naniniwala sa banal na kasulatan. Ito yung ating gagamitin para sa pagtuturo natin sa ating mga anak upang ang legacy ng Panginoon ay maipasa natin sa ating mga anak.
Ayan, ito rin ang pinakamahalagang patutuo ng Diyos sa tao. Sapagkat sa Bible, ito ay pinapahayag ang kanyang kalikasan. Ipinakikita ng Biblia ang kadakilaan, kapangyarihan, katarungan, at walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Dito nakasaad ang buhay ni Kristo. Ang mga ebanghelyo, ang salita niya ay nagbibigay ng detalyadong saksi sa buhay, kamatayan, at pagkabuhay na muli ng ating Panginoon. Yan, no? Diyan sa Bible natin kukunin ang lahat ng ituturo natin sapagkat ito ang gabay sa pamumuhay natin. Pangatlo na ituturo natin, kung dito ang source natin, ano yung sistema? The system of our teaching. Ang sistema ng ating pagtuturo ay nakasalig, siyempre, sa kanyang mga salita. Ito yung tinatawag nating teaching involves communicating biblical information. Lahat ng impormasyon na ituturo natin, ang nasasangkot ay ang Bible. Ang nasasangkot ay yung salita ng Diyos. Ayan, dyan tayo, yan ang ating system of teaching. Kung ang mundo o ang DepEd ay may curriculum, di ba, merong itinatakda ang gobyerno o ang DepEd ng curriculum, ang ating namang curriculum ay ang Bible. Ang ating curriculum ay ang salita ng Diyos. Ayan, ito ang nagbibigay ng kaliwanagan sa ating puso, sa ating isip at sa ating puso. Ayan, no? Siyempre, lahat ng yan ay nakasalig sa salita ng Diyos. Ito ang isa pa na angkop o nababatay sa ating pagtuturo, ito yung tinatawag nating illumination. Ano yung illumination? No? Ang illumination o iluminasyon sa kontekstong biblikal ay tumutukoy sa espesyal na gawain ng banal na espiritu. Ito ay pagbibigay ng espiritual na kaliwanagan sa ating isipan. Ayan, at puso ng tao upang maunawaan at maisabuhay ang mga katotohanan ng Diyos na nakasulat sa banal na kasulatan. No, pag sinabi kasi nating illumination, ito'y nagbibigay ng kaliwanagan sa ating mga isipan. Lahat ng mga agam-agam natin ay bibigyan ng kaliwanagan ng salita ng Diyos. Hindi lang kasi dapat na itinuturo ang Biblia, kundi ito'y sasangkapan natin ng emosyon, ng pagmamahal. Diba? Kung ang pagtuturo natin ay sinasangkapan natin ng love sa ating kapwa, mahihikayat natin ang mga tao. Kasi dama nila yung concern natin sa kanila. Kaya hindi lang basta itinuturo, no? Kailangan may puso din. 'Di ba? Katulad ni Ezra. Kilala niyo ba kung sino si Ezra? Kilala niyo po ba? Kung hindi pa, ipakikilala ko po sa inyo si Ezra. Si Ezra ay isang eskriba at saserdote noong lumang tipan. Nasa lumang tipan po siya ng ating Bible. Kilala siya bilang dalubhasa sa kautusan. Si Ezra ay dalubhasa sa kautusan ni Moises na nanguna sa pagbabalik mula sa Babylonia. Kasi na-exile po sila, di ba? Ngayon, pagbalik nila sa Jerusalem, pagbalik nila mula doon sa pagkaalipin, no? Medyo ang mga taga-Israel, wasak yung puso't isipan nila. Yung spiritual na kanila ay medyo hindi ganon kaganda. Kaya naman, si Ezra, nagtulong sila ni Nehemiah.
nagturo si Ezra. Muli niyang itinuro ang kautusan ni Moises, ang kautusan ng Diyos para manumbalik ang espiritual na kaalaman ng mga taga-Israel. Siyempre, kung kayo man ay galing sa pagkaalipin, nabihag kayo. Siyempre, no, wasak yung puso nyo, pati ang inyong isipan. Kaya naman, no, si Ezra ay binigyan ng otoridad, ng kapangyarihan para magturo sa kanila. No, ibalik yung pagiging pananampalataya nila sa Diyos para mabigyan ng kaliwanagan. At siya rin ang sumulat ng aklat ni Ezra. At ang pamana niya, yung legacy niya ay kinilala sa kasaysayan bilang tagapag-ayos ng mga banal na kasulatan at guro at nagligtas sa reliyong ng mga taga-Israel. Makikita natin yan sa Nehemiah chapter 8, verse 8. Ganito po. Binasa nila ang kautusan ng Diyos at isinalin ito sa kanilang wika at ipinaliwanag ito upang maunawaan ng mga tao. Kaya po, naging kasangkapan si Ezra sa pagpapanubalik ng espiritual ng mga Israel. Okay, next. Susunod, ang pagtuturo ay dapat manghikayat upang magbunga ng pananampalataya at paniniwala upang sila ay magtiwala sa Diyos. Yan, no? Katulad nga ng kanina na sinabi ko, ito ay tinutukoy sa layunin ng pagtuturo ng salita o aral na hindi lamang basta ipaalam ang katotohanan, kundi baguhin ang puso at isipan ng mga tao. Kailangan, paano mo may papadamayan? Kailangan natin ang pag-ibig natin sa kapwa. Kasi pwede ka naman magturo ng walang pag-ibig eh. Pwede ba yon? Magtuturo ka ng hindi kasama ang puso, ang damdamin? Pwede naman yon, basta sa kaalaman lang yon. Pero pag ang ituturo mo ay salita ng Diyos, andyan ang pagmamahal. Andyan ang puso. Para madama nila na talagang concern ka at mahikayat mong sila ay manatili at bumalik upang mag-aral ng salita ng Diyos. Di po ba kailangan ng pagmamahal? Kailangan po ba? Ayan, kasi kung wala, mapipil naman yan ng mga tinuturuan mo. Di ba? Mapipil nila na hindi kasama ang damdamin mo. Basta ka lang nagbigay ng impormasyon. Susunod, kailangan ang tinuturo naman natin ay ma-retain sa isipan nila o maitatak, no? Maitatak dito sa isip. Hindi kasi minsan ng mga student bilang experience ko sa pagiging guro. Alam mo mga student, pag tinuro mo ngayon, maya-maya wala na yun. Tanungin mo ulit, hindi na nila alam. Kasasabi mo lang sa kanila na ganito. Itanong mo ulit, hindi na nila alam. Di ba? Napil nyo ba yon mga student? Okay, di ba? Yun ang reality. Totoo yun. Totoo yun. Kahit na ibigay mo pa sa kanilang sagot, o halimbawa, may test ka ngayon, ibigay mo na ang sagot dyan. Tapos alisin mo ulit yung sagot, ibigay mo yung test question, hindi rin nila alam. Ewan ko sa mga student, no? Pero tayo, dapat, yung tinuturo natin tungkol sa Diyos, ma-retain dito. Ma-retain dito. No? Hindi yung pagpasok mo dito sa kabila, labas sa kabila. Kung minsan sinasabi ko sa mga student ko bakit ba ang dali niyong makalimot? Kasi walang pangharang sa gitna. Alam niyo yung walang pangharang sa gitna? Ibig sabihin walang isip. Di ba hindi nare-retain? No, hindi nare-retain sa isip ng tao, ng tinuturuan. Kaya kung minsan yung DepEd nakakaano rin No? Minsan, tingnan nyo sa survey.
kulelat ang Philippines. Hindi, ano lang yon, segue lang, no? Okay. So dapat, no, baka mamaya ma-frustrate ka. Naku, ang Philippines pala, ang NCR pala ay ganito sa rating ng edukasyon, no? Hindi naman ganon. Hindi naman ganon ang mga student natin, na matatalino yung mga yan. Nakakasagot nga yan nakakapasa nga, di ba? Okay. So tayo, bilang guro, tagapagturo sa inyo, kailangan nare-retain. Paano ma-retain? Inuulit-ulit po yan. Di ba ang Diyos dito, naalala nyo yung mga nagbabasa ng sa Sunday School? Di ba si Moises paulit-ulit na nagtuturo sa mga tao, sa mga Israel, kasi napakadali nilang makalimot. Kaya tayo, ganun din, ituturo natin sila sa ang turo ng Diyos paulit-ulit para ma-retain, para maisapuso. Kung isang beses mo lang maririnig, hindi maiiwan sa isip yan. Kailangan paulit-ulit. Okay? So, nawa, nare-retain sa isip natin ang mga naririnig ninyo buhat sa mga nagsasalita. Susunod, teaching exhorts to obey. Ang turo ay humihikayat na sumunod sa aral ng Diyos. Hindi lang puro information, hindi lang puro kaalaman, hindi lang puro tsuri, kundi sumunod. Di ba? Sumunod sa kautusan. Kasi kung minsan, punong-puno na tayo hindi ka naman sumusunod. Ano kaya sa palagay ngayon? Wala rin. Di ba? Tinuruan ka nga. No? Hindi ka naman sumusunod. Anong mangyayari? Wala rin. Hindi rin naitanim sa puso. Kapag tinuruan, kinakailangang sumunod. Okay ba yon? Okay, no? So, kailangang sumunod sa bawat utos. At higit sa lahat, etong mga sinasabi, etong mga binabasa at itinuturo ay itatransfer nyo naman sa inyong magiging mga anak. Kasi naituruan na kayo ng mga magulang nyo, di ba? Kasi ang magulang ang may responsibilidad na ituro. Sa kanila nanggagaling yon, sa tahanan. Sabi nga, ang unang paaralan ay ang tahanan. Di ba? Kung ano yung itinuro ng magulang nyo, ituturo nyo rin yan sa inyong magiging anak. Kaya naman, kailangang matuto. Okay, no? So, ang pagtuturo natin ay dapat na nalilipat sa susunod na henerasyon. Katulad namin dito, kasi kami dito hindi magtatagal di ba? Hindi kami magtatagal, katulad nga na laging sinasabi ni Pastor Bert. Kailangan itinuturo na sa inyo para sa susunod na henerasyon, kayo naman yung nandito. Kayo naman yung magtuturo. Di ba? Kapag hindi kayo naturuan, sino pa ang magtuturo balang araw sa susunod na henerasyon? Di ba? Kaya patuloy tayong nagtuturo. Patuloy para ang salita ng Diyos ay hindi maputol. Para ang salita ng Diyos ay lumaganap sa mga susunod pang henerasyon. Ayan. So bilang konklusyon natin, ayan. Inuutusan tayo ni Jesucristo ang ulo ng simbahan. So sino yung head natin dito? Ang Diyos.
Pangalawa, si Pastor Bert. Ayan. Inuutosan tayo ni Jesucristo ang ulo ng simbahan na tiyaking na ipapasa ang kanyang turo sa ating mga anak at kaapu-apuhan, maging sa iba. At mayroong patotoo na magpaparami ng mga disipulo. Ang mga magulang, no, tayong mga magulang, ang pangunahing ahente ng Diyos o agent ng Diyos upang matiyak na ang susunod na henerasyon ng mga disipulo ay mapapalaki or mapaparami, mapapalawak. Ang simbahan ay kaisa ng mga magulang sa pagtupad ng pagtuturo ng salita ng Diyos. Sila ang may pinakamahalagang responsibilidad na gabayan, turuan ang kanilang mga anak sa pananampalataya. Ang simbahan ay sumusuporta sa mga magulang. Tayo po'y umawit. Meron pa pala. Ang pagtuturo ay isang regalo o biyaya na ilan lamang sa mga mananampalataya ang nagtataglay. Ngunit ito rin ay isang kasanayan na dapat linangin ng mananampalataya. Amen. Tayo po tumayo. Pag-ibig na dakila doon sa krus, ako'y iyong inalaya. Jesus, ako'y aawin nang walang mga pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo iaalay. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga salita mo na aming narinig ngayon, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sapagkat minsan pa ay pinaalalahanan mo kami na kung ano ang dapat naming ituro sa aming mga anak. Ang lasting legacy na dapat ay kanilang matutunan, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, nawa pagpalain mo ang lahat ng mga naririto, Panginoon, ang mga magulang, ang mga kabataan, maging ang mga nanunood, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng ito. Ito ay sinasamo namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God is good all the time. Yan. Amen. May babasahin po akong verse po para po sa ating offertory. Nasa Proverbs chapter 3, verse 9 to 10. Proverbs chapter 3, verses 9 to 10. Verse 9, honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. Verse 10, then your barns will be filled to overflowing and your vats will brim over with new wine. Amen. Sabi po dito sa first verse po, which is honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. When it comes to offering and giving our blessings to the Lord as thanksgiving, dapat yung bibigay natin is yung best of the best natin. Hindi lang yung mga leftover or mga tira-tira natin, ngunit kung ano yung mga una nating nakuha. Pero hindi lang pera yung tinutukoy dito sa may first fruits, pati na rin yung ating time. Pag ating pinarioritize yung si God sa ating time, sabi nga sa may sa next verse is, then your barns will be filled to overflowing and your vats will brim over with new wine. Sabi dito is, hindi lang ipro-provide ni Lord ang ating needs, pero lubos-lubos pa at sobra-sobra pa. Let us pray. Panginoon, sinasamba at pinupuri namin ang iyong dakilang pangalan sapagkat walang katapusan ng iyong pag-ibig sa amin. Kami ay nagpapasalamat sa mga biyayang iyong inihandog sa amin, maliit man o malaki. Sa patuloy na pag-iingat sa bawat isa at sa walang sawang pagbibigay ng aming pangangailangan. Dalangin po namin ang iyong walang hanggang gabay sa aming mga dinadaanan at mga desisyon. In Jesus' name we pray. Amen.
lahat ng panahon, di ka nagbabago. Tapat ka lang ang tunay, kaya naman ang puso ko'y nagpupuri. Nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong kahabagan. Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nagpapupuri. Sa biyaya mo lamang ako umakapit. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Ayan. Ngayon po ay darako po tayo sa family presentation na ihahatid po sa atin ng Iskalo family. Ephesians 6 verse 1. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Philippians 4 verse 13. I can do everything through Christ who gives me strength. Joshua chapter 1 verse 9. Be strong and courageous, do not be terrified, do not be discouraged, for the Lord God is with you wherever you go. Here we go. Na 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 na
Napakagaling naman pala sumayaw. Ayan, praise God. At nakakatuwa naman ang mga ganitong presentation. So for next week, alam nyo na. Okay. Ngayon po ay darako na po tayo sa ating mga announcements. So every Sunday po, meron po tayong pre-service prayer, 7:30 to 8 a.m. Pangunahan po ni Sister Veron Melissa. At tuwing linggo, meron po tayong Sunday School. So ini-invite po natin lahat ng adult, youth, and young couple. Meron po tayong Sunday School, 8 to 9 a.m. Ang worship service po natin nagsisimula ng 9 to 11:30 a.m. At ang ating mga rehearsal po, praise and worship practice, Saturdays, 9 a.m. or to be announced. So kung meron po mga interested sa inyo, tumugtog, sumali sa music ministry, dance ministry, makipag-ugnayan po kayo kay Sister Merly and Sister Sarah Jane para sa mga gustong sumayaw. Ayan. Meron din po tayong intercessory prayer, Saturdays, 5:30 to 7 a.m. Pangungunahan po ni Sister Miles Olvis. At midweek service every Wednesday 6 p.m. to 7 p.m. na pangungunahan po ni Pastor John Peñaranda. Ayan. Opening prayer po natin for next Sunday ay si Brother Jojo Bautista. At ang ating speaker po for next Sunday ay si Pastor PJ. At ang pastoral prayer po ay si Pastor Bert Dungaran. Maraming salamat po sa ating bulaklak ngayong linggo sa family leasing. At for next Sunday naman po ang De La Cruz family. Ang offertory po pala natin next Sunday ay si Brother Noel Francisco. For our next Sunday family presentation po ay ang Francisco family. Yan. So continuous pa rin po ang ating mga projects, like yung Hagay project po natin. Meron po tayong 5 peso per day challenge. So patuloy po natin itong suportahan. At kung hindi pa po kayo nakapag-fill out din po ng ating membership form, ay makapag-ugnayan din po kay Sister Miles Olvis. So sa cleaners po natin, hindi po nailagay, mga kalalakihan po. Meron pa po ba tayong mga additional announcements? Hello po. Para po to sa youths, yung announcement na to, since Sport Day po, inaanyayahan po na bawat isa na mga youth, especially, na magkaroon po tayo ng fellowship after po lunch. Yun lamang po. Ayan po. Meron din po pala kami visitation, alam ko, young couples ngayon at next Sunday. So, pag-usapan na lang po natin mamaya. Ayan. Kung wala na po, tayo pong lahat ay tumayo at pangunan po tayo ni Pastor PJ Almasan para po sa benediction. Sige po, bago po tayo dumako sa ating sa pangwakas na panalangin, tayo po ay magkaloob po para sa ating mga kapatiran po nangangailangan. Ito po yung ginagamit po natin kapag meron po humingi po ng tulong sa atin, pagka may mga nagkakasakit po o kung sino man po nangangailangan po ng tulong na paparating po sa kanila ang ating pagtulong sa lahat po. At habang tayo po nagkakalob, tayo po umawit sa ating Panginoon ng kay buti-buti dahil ang tunay nga ng Diyos natin ay mabuti sa lahat ng panahon.
Tunay nga, O Diyos, na Ikaw ay mabuti, dakila sa lahat ng panahon. Ang iyong pag-ibig ay sa lahat ng panahon din, O Diyos, mula sa aming mga kaninunuan hanggang sa aming mga panahon ngayon, kami ay inyo pong inibig ng walang hanggan. Kami ay inyong pinapatnubayan sa lahat ng pagkakataon. Kami inyong iniingatan. At itong pag-ibig na to, itong kabutihan na to, na iyo pong pinamala sa lahat ng panahon, ito rin ang siyang aming pamamana sa lahat ng aming mga anak, sa aming mga susunod na henerasyon na darating. Ito nga po ang inyong ibinigay sa aming pananampalataya na ibinigay niyo po mula pa nung simula. Ito ang sinasaysay namin sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng aming nakakahalubilo, sa aming pamilya, sa aming mga anak, sa mga kapitbahay namin, sa lahat ng aming nakakasalamuha, O Diyos. Maraming salamat, O Diyos, sa pagpapaalala nito sa pamamagitan ng mga salita na dapat ito ay pinapamana namin sapagkat ito ay pamanang hindi nawawala, hindi nakokorap, hindi na uubos, kung hindi habang lalo namin itong sinasaysay ay lalong lumalhawak ang sakop ng inyong pag-ibig, ng inyong kabutihan sa bawat isa. Salamat, O Diyos, dahil naunawaan namin na ito'y dapat pinabahagi namin sa lahat ng pagkakataon. At salamat po sa inyo pong mensahera po ngayong umaga na siya nagbigay po ng inyong mga salita sa amin, na siya nagsaysay, na siya ang nagpaliwanag ng mga bagay na dapat namin ginagawa sa aming buhay, sa aming pananampalataya, sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng oras. Maraming salamat, O Diyos, at patuloy nyo nga po pagpalain ng kanilang buong sambahayan, ang sambayan po ni kapatid ni Veron, Sister Veron, at ang kanyang asawa, ang kanyang anak, at lahat ng kanyang nakasalamuha sa kanyang tahanan, sa trabaho, at sa lahat ng nasakupan niya, O Diyos. Kayo po ang magbigay ng kalakasan sa kanya, ng kalusugan, at lahat ng mga pangangailangan sa mundong ito upang ang inyo pong kabutihan ay lalo pang maipahayag sa lahat ng pagkakataon. Ang inyong salita ay maipahayag sa lahat ng season, sa lahat ng oras, O Diyos. Kaya maraming salamat, O Diyos, sa kabutihan po ninyo sa kanyang buhay. Ganon din naman sa amin, O Diyos, na kaming mga nakinig, na inyo pong kinatagpo ang lahat ng aming pangangailangan sa pamamagitan ng inyong mga salita. Tanggapin po namin ang mga pagpapalang ito na inyo pong isinaysay hanggang sa aming pag-uwi, sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng aming buhay, sa lahat ng oras na kami ay naglilingkod at nagpupuri sa inyo at sa aming mga pangangailangan sa mundong ito. Kaya mga kapatid, tanggapin natin ang pagpapalang ito na nagmula sa ating Panginoon ngayong umaga at ito po ay dalihin po ninyo sa inyong mga buhay mula sa araw nito hanggang sa mga darating na panahon. Ang Diyos ay malugod na nagpapala sa atin, sa lahat ng mga humahanap sa Kanya, sa lahat ng mga nananampalataya sa Kanya at naniniwala na ang Diyos na ito ay makakagawa ng lahat ng mga ito sa ating mga buhay. Kaya salamat, O Diyos. Pakapurihin ka, pakasambahin ka sa lahat ng pagkakataon. Kaya ang aming pagdakila, ang aming pagpuri, pagpapasalamat ay sa iyo namin iinaalay sa lahat ng pagkakataon noon, ngayon at magpakailanman sa darating na panahon. Kaya nga, O Diyos, maraming salamat po sa iyong papurit pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoon Jesucristo. Amen. Magandang tanghali po sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Come on, church, we're throwing it way back this morning, and I'm going to require every single one of you to dance like David danced this morning. We're going to loose those shackles. We're going to go 3, 2, 3, 4. Let me tell you, if you're not sweating, you're not doing it right. Oh Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Somebody testify. Lord, you are good and your mercy
the legacy of faith. Ano? Ito yung pamana na pananampalataya na tinanggap natin galing sa Panginoon. At ang ating pananampalataya ay mayroong pong kasaysayan at mayroong pinagmulan. Ano? Na ang Diyos po mismo ang author ng lahat ng ito. Yun pong ibinigay ng Diyos na pananampalatayang yan sa mga taong unang pinili niya at hanggang sa ating panahon at hanggang sa darating na panahon, ang pananampalatayang yan ay mananatili hanggang sa ating pong pagharap sa Panginoon, sapagkat ito ay galing sa Diyos. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 13 verse 13, kaya't ang tatlong ito ang mananatili. Pansinin nyo, unang-unang binanggit yung salitang pananampalataya. Pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay pag-ibig. Yun po yung kabuuan. Ay pag-ibig sapagkat ito ang katangian ng Diyos. Kasi ang Diyos ay pag-ibig. Ang pamana ay ibinibigay ng Diyos sa mga taong pinili niya na tumanggap ng mana. You